sometimes, may mga kapatid tayo na hindi rin nakaunawa, but then we need to understand them. Dahil bawat isa po nasa proseso, sa pagtuturo, pag-guide, at pero mahalaga pong sensitivity and the move of the Holy Spirit. Amen? So, kamusta ba kayo dyan? Ba't kayo walang ngiti? Sabi nga kanina, walang ngiti ang mga mukha. Mukhang hindi ba kayo nakatulog na maayos? Or nagugutom? Amen? Ha? So, praise God. Kailangan na lagi ang ating mga mukha ay may ngiti para yun po ang number 1 na patutuo na pinagharian tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya everything is in God's hand in this situation right now all over the world. Kaya yesterday, ang ating mga kapatiran lang dito, bilang lamang po ang namagitan o ang mga intercessor. But alam ko na mitiin natin to be a part of the body of Christ. Hindi natin kaligtaan yung kagaya nga pinapaabot ng ating kapatid na panalangin ay napakahalaga sa isang gawain, sa isang ministeryo. Dahil ang church na walang prayer, patay. Nakuha niyo po? Pero tayo, nagmimiti tayo na lahat po tayo ay mga intercessory prayer warrior. Amen? So, hindi pwede nating baliwalain ang mga pagtitipon tulad ng, sabi nga, panalangin is number 1, lalo sa mga nagtuturo, para maging aware, sensitibo, pag ang Diyos mo nangungusap, nagpapahayag, ito pong bigyan natin ng pansin. Amen? So, sabi po ng Colossus, sabi nga, italakay natin sandali ito kasi nabuksan na rin eh. Yun nga, tama yung sinabi niya kanina, Turkey na po yung Colossus. It was located in Lycos River. Ito pong ibig sabihin, 100 to 120 miles east of Ephesus, sa ilalim ng paanan ng bundok ng Cadmos. So, maganda kasi sabi ko nga, pag nababasa ko rin tungkol sa Colossians, Apostle Paul reminding people yung pagiging banal, sakdal at matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit doon nakafocus sa mga taga-Colosas ang katuruan? But then, praise God, dahil ano ba ngayon ang sineselebrate ng maraming religious people today? Sabi nga ay araw ng linggo ng palaspas. Mga Katoliko, amen? Galing po tayo sa ganong tradisyon ng katuruan. So, Easter Sunday ba tawag doon? Linggo, ha? Palm Sunday, ano yung palaspas nyo? So, saan ang palaspas nyo? Yun po yun, hinahanap yung palaspas. Pag nagdala sa simbahan, pataka ng holy water daw, tapos iuwi mo, lagay mo sa bintana, matatakot na yung aswang. Tama po ba? Ganun po mga tradisyon ng ating pinagmula na reliyon. But, yun po yung sinasabi, celebrating physical resurrection of Jesus Christ from the dead. Ito po yung inaano nila. Describe the New Testament in Matthew 28 verse 6. Can we open Matthew 28 verse 6 na 3 days after His resurrection on Good Friday. Ito na po, papasok po tayo sa Holy Week na sinasabi na ito pong tradisyon ng mga religious people, lalo ng Catholic teaching. So, ano sabi dyan? Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo, halik kayo, tingnan ninyo ang pinaglalagyan ng kanyang bangkay. Ito po na pinaghandaan ngayon, kaya nga may palaspas, dahil sila po nagsiselebrate na mamatay si Jesus at mag-resurrect ulit, at yun po yung biblical way ng teaching. So, hindi rin mali, pero mali ang pagkaunawa. Occurring 3 days after His crucifixion on Good Friday, ito yung Biyernes Santo,
It confirms Jesus' divinity, victory over sin and death. So, maganda rin ang mensahe na kaya lang, ang nangyari sa atin minsan sa maling intindi at tradisyon, ang marami po ay nagbibiyak cruises. Tama po ba? Sino nakaano sa inyo na ilang simbahan ang pupuntahan? Mag-Via Cruces or mag-nobena. Tama po ba? Sino po nakakaranas niyan? Ilang church yung pupuntahan para bisita iglesia. So, kung isipin mo lang yung logic dyan, ikaw ba pag nagbisita ng mga simbahan o mag-sign of the cross o mag-Via Cruces, ikaw ba'y napatawad ka agad? Ikaw ba'y nababago? Dati gawain ko rin doon kasi sinabi ng mga ninuno ko na mag-Via Cruces, ibig sabihin, nagpapasang ka rin ng krus. But, yun maring katuruan ko, nababasa natin ng Bible, only Jesus Christ gave His life para lang tayo matubos sa kasalanan. So, naibigay na ng Ama ang Diyos na si Jesus, na ating Panginoon, na tagapagligtas at hindi na matularan ng ano o sino man. Amin po ba? So, may iba rin dito sa atin na till this moment, nagpapaakyat pa rin sa kanilang bahay ng, ano yung tawag? Bisita iglesia, bawat bahay-bahay. So, kasi yun nga ang tradisyon at paniniwala. But when you know the Lord, na wala na po dapat tayo sa ganung tradisyon, kasi yung mga nagdadasal nga nagtitipon dyan, personally, hindi nga nila kilala ang Diyos eh. Hindi na nila kilala kung sino si Jesus at even the Word of God, ang salita ng Diyos. Hindi nila alam, sumusunod lang sila sa agos na kanilang na kagisna ng mga turo ng kanilang mga ninuno. Pero kung in the long run, yun po, ang marami pa rin tayong attendee dito na nagbubukas pa ng kanilang naglagawa ng altar-altar para may pasyon. Sino kumakanta sa pasyon? Kung nagpapasyon-pasyon ka pa at hindi ka naman nagawa at nabago ng salita ng Diyos, nakakaawa ka. Maintindihan po ba natin? Dahil ang pagbabago po, hindi po doon sa kaugalian ng tradisyon. Ang pagbabago po, the instruction of the Word Himself, which is God, yun po dapat masunod sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya hindi na naman natin sila masisisi dahil yun ang nagis ng tradisyon. But when you know the truth of the Word, as children of the Most High God, kayo na mismo magsaway, kayo na mismo magbahagi, kayo na mismo magpaliwanag. Pag umalma pa, buksan mo ang Biblia at basahin sa kanya, pero huwag ka makipag-away in a nice way. Amen? Lahat po tayo naging alipin ng tradisyon na trilyon. But praise be to God, kung ikaw ngayon bukas ng iyong kaunawaan tungkol sa spiritual na buhay, hindi ka na mangmang, masakit, no? Nakinig ka sa katotohanan because the Word of God is saying, wala na tayo sa tradisyon. Nakuha niyo po. Tama yun sa Asia Minor, sa Turkey, ang Colossians people, parang hinahintulad po sa kapanahonan nila. But praise God, dahil God continue to open the eyes of the blind, to understand the truth of the Word, para lahat po makakalaya. So ang tanong, makakalaya na ba tayo lahat dito? Nakalaya ka na ba? Pag wala may sumasagot, harapin mong katabi mo, nakalaya ka na ba? Malayang malaya na. Ano yung awit nyo kanina? Malayang malaya. So, through our lives, church, dahil malaya na tayo, marunong na tayo magpalaya. Amen? Pag ikaw malaya na, marunong ka rin magpalaya. Hindi na hanggang ngayon alipin ka pa sa sarili mong kaunawaan dahil ayaw mo sumunod sa katuruan. Nakuha mo pa? Sister Ging? Kamusta si Mister? Ha? Inatid pa kayo. Susunod, papasok na yan. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Glory to God. Nananaig pa rin yung parang nahiya, alanganin, kasi. Pero,
through our life. Tayo po ang buhay na patotoo, how God transform us, na may nakikitaan yung ating loob ng tahanan na mula dumalo yan doon, mula umatin yan doon, bakit? Iba na yung pag-ugali at hindi na siya po tulad ng dati. Yun yung ipatotoo nyo dapat, na kayo po na-transform through the word, para yung mga tao na hindi pa rin sumunod, one day sila magtanong, ano kaya mayroon doon? Pupunta ka din kaya ako para ako magawa ng Diyos. Kasi sila nagawa, na-transform ang kanilang pag-uugali, character itself. Nakita niyo po? The way nakausap ko yung si Mr. yesterday, may mga bagay po siyang katanungan, I understand. Dahil hindi masisisi yun. Dahil sa dami-dami ng pinasukan na mga aral at tagapagturo, bigo pa rin sila. Kasi wala sila nakita na liwanag doon sa mga nagtuturo o mga ngaral. Hello! Kahit gaano pa ka-theologian, doctorate ang isang mga ngaral, kung ang kanyang tinuturo, hindi niya pinapamuhay, walang transformation of life. Mahalaga po yung nagtuturo, nangangaral, nabubuhay sa kanyang tinuturo, at ito po may impartation sa mga nakakarinig. Dadaloy dahil buhay mo na ang salita ng Diyos. Amen po ba, church? Kung wala ka dapat ikakatakot, ipangamba, kung kayo sumusunod sa kasulatan, the instruction of the word, because every time you speak the truth will set them free. Because buhay na mismo na nagtuturo at nangangaral at nagpapahayag. Kaya marami po, mga ngaral sa buong mundo, bagay pagpasok mo sa church, puro karnal. Carnal means carnality, nabubuhay sa laman. The same old nature ang kanilang pamumuhay dahil hindi nila na-absorb ang katuruan mula sa salita ng Diyos. Kaya nakakaawa ang church kung ang mga nag-lead ay carnal ang pamumuhay. So carnality means walking in the flesh. Nabubuhay sa sarili at hindi sa katuruan ng salita ng Diyos. Yun po yun ang kaibahan. Amen? So magugulat kayo, bakit doon? Walang pagbabago ang church doon. The same. Why? Tingnan yung buhay na nagtuturo. Ng mga nagtuturo. Ng mga ngaral. Kasi may impact yan sa mga audience. Kasi kahit anong salita yan, magaling man yan, marunong man yan, kung buhay yan mismo, hindi nagawa na paayos sa harapan ng Diyos, walang impartation of life sa kanyang mga audience. Amen po ba? Kaya napakalaga ang buhay ng isang tagapagturo. Naturuan na siya ng Diyos. You understand, church? Kaya pag ikaw naturuan ka na, marunong ka na magturo, marunong ka na magpahayag na punong-puno ng kapangyarihan at buhay na dumadaloy sa lahat na nakaupo, nakikinig, at sila rin gusto rin maging katulad ni Kristo dahil ang katuruan about Jesus Christ. Amen po ba, church? Yun po yun. Kaya every time we pray, ask the guidance of the Holy Spirit. Every time I pray, as Holy Spirit, filled me with your presence. Punuin mo ako, puspusin mo ako, pagharian mo ako, gawin mo akong sisidlan ng biyaya at pagpapala, because without you, I am nothing. So mahalaga po ang kapuspusan. Mahalaga po ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tagapagturo at mga ngaral. Dahil po ito buhay na buhay. Amen? Hindi po pagalingan o magaling ka. Speech mo, hindi. Character of Jesus must be seen in your life. Amen po ba? So, napakaganda po ng araw na ito. Dahil ang turo po natin ngayon about Colossus, saan tayo? Hallelujah! Sige, Lord, bigyan mo pa ka ng karunungan, kaunawaan, at spirit of wisdom and understanding to share the goodness of yours in this ministry, O God. Ano bang kasuotan natin? Ano bang kasuotan ang buhay natin sa ngayon? Ano bang sinusuot mo ngayon na buhay? Tingnan mo anong kasuotan mo ngayon.
Maganda kung panlabas, no? Nasa trending tayo ngayon. Ano ngayon natin? Anong suot natin? Uso ba ngayon yung ganitong kasuotan? Pero yung kasuotan na mula sa Diyos, hinubad mo ng luma mong kasuotan at pinalitan mo ng bagong kasuotan. Ayun yung sinasabi, the old has gone, the new has come. Buhay ni Kristo na nakita sa ating mga buhay. Amen? May pagbabago na ba sa atin, church? Ang tanong ko, may nabago na ba tayo sa kasalita ng Diyos? Ang ating mindset, ang ating kaisipan, ang ating pangunawa. Yesterday, I'm saying this to the intercessory prayer. Because there are some people na may mga character itself na pansarili. Ang sabi ko sa kanila, sabihin ko rin din to sa inyo, pag mayroon tayong kasama sa church, na hanggang ngayon, bata pa rin ang kaisipan kahit gurang na, datan na, alam niyo yung datan? Matanda na. No, nakuha niyo po? Pero bata pa rin. Ibig sabihin, you need to understand people. Kasi hindi lahat pariyo-pariyo ng paglaki. Nakuha niyo po? Tanda na yan, ba't hanggang ngayon, parang wala pa rin narating na hindi pa rin nakatandaan. Tama po yung word ng Tagalog? But I'm saying this as spiritual people, spiritual being, hindi lahat nag-mature lahat dahil hindi sumunod ka agad. Amen? Pero pag ikaw sumunod na at lumakad na isanayos ng Diyos, mabilis ang maturity and perfection. Pero ang ating katuwiran, tao lang tayo, kaya ganito pa rin tayo, hindi tayo perfect. If that is your mindset, hindi ka makalakad, makakbang, move forward, o wala kang breakthrough, dahil ang isip mo lagi, tao lang kasi ako. Pero, ang sabi ng Diyos, be holy because I am holy. Be perfect because I am perfect. Yun po, command. Hirap naman, pastora, kasi tao lang ako. Mga kasama ko sa bahay kasi pinoprovoke ako. Di mamatay ka na sa sarili mo, damdamin mo, kaisipan mo, wala kang pake. Kung ano man sila, as long you follow and obey the instruction of the Lord, magagawa ang Diyos sa buhay mo. Pinaprovoke ako Ayoko nga magalit Pero ginagalit ako, dito malikod ka na lang, lumuhod, manalangin, umiyak sa Diyos. Mahirap, no? Hindi. Wala akong ginawang kasalanan Nandun pa rin pagtanggol sa sarili. Kaya marami, hindi pa narating yung mga tao lang din tayo Kaya nagkakasala. Pag iyan lagi ang katwiran natin, hindi ka makaalis dyan. Tama po ba? Ha? Pero kung katwiran mo, Lord, gusto ko sumunod sa'yo to be that Christ-like character. Mapahinuhod, mapag-unawa, puno ka ng pag-ibig, walang laman ng galit ang puso natin, then it means lumalago ka sa spiritual mong buhay. Saan makikita yan? Okay. Sarap, Lord. Sige, mag-pray muna tayo para bigyan tayo pa ng Lord ng lakas. Tunay nga po, Panginoon, salamat sa iyong kapayagan, sa ebanghelyo, sa iyong salita. Sa magandang umagang ito, Diyos, narito nga aming mga kapatid, nanay, lola at lolo, tatay, kuya at ate. Lord, again, we thank you for today, for your words. To remind your children, Lord, you are a loving God. Minahal mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala. Inabot mo kami, O Diyos, sa pamagitan ng pagbayubay mo sa krus ng Kalbaryo, which is, Lord, right now, in this week, Holy Week, na sinasabi ng marami, to celebrate this Lenten season, O God, marami pong nagtitikan, marami pong tradisyon. But we, your children here, Lord, we always be reminded na ligtas mo kami dahil sa banal mong dugo na binuhos sa krus. Kaya Lord, thank you for the privilege being your children, a chosen people of yours. This generation, this place, O God, will continue to honor you and worship you in spirit and in truth. Kaya Panginoon, salamat sa pribileyo na binigay mo, pinagkaloob mo na sa bawat isa sa lugar na ito, O Diyos. Salamat na marami kang babaguhin gawin, pagpalain, abutin, bigyan, Lord, ng malayang, malaya,
at lubos mo, Lord, ibigay ang iyong pangako sa bawat isa. Kaya Lord, again, thank you for your words. Pinagpapala ko yung iyong salita. Lord, let your spirit of wisdom and understanding sa lingkod mong ito, Lord, patuloy dumaloy po at patuloy mapuno, mapuspos, mapag-umapaw ng karupangyarihan mga iyong salita at maraming buhay, Lord, magawa mo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya tunay nga, naadi po ba? Hindi po basta-basta lamang na mag-agree tayo sa mga katuruan o sa mga doktrina na binigay ng iba-ibang pangangaral at tagapagturo. Dapat po makita natin na transform yung tao na kausap natin, the way he talks, the way he acts, the way nakita natin ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Wala tayo disagree dyan. Kaya yun lagi be aware and ask the Lord's guidance. That's why it's very important to have that discerning of spirit and every Christian people na tayo mga anak ng Diyos. Kaya nga, even the elect will be deceived in the last day. Ibig sabihin, marami pa rin nadideceive dahil sa maling kaunawaan at hindi po na alam ang salita ng Diyos na nagpaalala. In the last day, many false prophet will darating po sila na kung ano-ano mga turo na dala-dala at marami po nadideceive. Pero tayo hindi naman tayo deceive kasi mula Genesis to Revelation, bukas po ang Biblia para tinuturo, ino-open ang heart and mind natin to the truth. It's up to you kung ikaw pa mag-search ka pa at humingi ng wisdom sa Diyos upang maunawaan. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, ang mga taga-Kolosas ay nakakaranas sa pagtanggap ng iba-ibang katuruan. Kaya nga, alam ng mga taga-Colossians na ang redemption through Christ through His most precious blood. Amen? Kaya nga, doon yan makita sa Colossus chapter 1 verse 14. Ano po sabi diyan? Colossus verse 1:14. Redemption through Christ. So ano sabi? At sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. Sino tubos sa atin? Tinubos ka na ba? Amen. Tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga... So, wow. Napatawad ka na ba ni Jesus? Redemption. Yun, sa Colossus, chapter 1, verse 14. So, na-redeem ka na ni Jesus. So, ibig sabihin, pag na-redeem ka na, palagahan mo yan, yung nag-redeem siya bigyan mo pahalaga. Kasi siya nagtubos ng mga gawa mong mali, ng kasalanan mo, nakalipas na karaan, tinubos ka na ng Diyos. But marami, patuloy pa rin nagkakasala. Binaliwala yung napako sa krus, kaya nga may krus na pahalagahan dapat. Last Sunday, yun din ang pagpahalaga sa Diyos ang topic. Naintindihan niyo po? So, napatawad ka na ba ng iyong kasalanan? Are you sure? So, wag ka na bumalik sa kasalanan. Kasi napatawad na nga tayo. Amen po ba? Sa 1:18, yan pa rin. Sa verse 18, ano po nakasulat? Si Kristo ang ulo ng iglesia, na kanyang katawan. Siya ang pinagmula nito. Ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila sa lahat. So, He is the firstborn among the brethren. Kaya nga may example na tayo. Si Jesus ay nagkatawang tao, anak ni Maria at ng Father, the Spirit of God. Remember, nag-conceive si Jesus through Mary na hindi walang pagtadalik. Nakuha niyo po? So, nabuntis si Maria, kaya nga naging, balikan natin yung topic na yan, ano? Kasi marami pa tayong mga kapatiran dito, kahit matatanda na, hindi alam sino ang ama ni Jesus. Si Jesus po na-conceive through the Spirit of God. Nabuntis si Maria, ng panahon na yun ay siya birhen. Kaya tinawag siya Blessed Virgin Mary. Wala pa nagalaw sa kanya, bago pa magpakasal sila ni Jose, ayaw na sana si Jose kasi buntis na si Maria. So nag-conceive siya through the Spirit of God.
Pero si Maria ang nagbuntis sa kanya, kaya na-conceive siya ng Maria as a tao. Kasi kaya si Yesu Kristo ay nagkatawang tao para example na pamarisa ng marami na siya tao pero nakasunod siya sa kalooban ng Ama sa langit. Naintindihan ba natin? Hindi sa atin tinuturo yun sa ating reliyon eh. Pero, binuksan tayo ngayon ng Diyos na marami pa rin nagtaas kay Maria at kaya may Rosario Novena, akala nila makaligtas kasi ina ng Jesus si Maria, through Mary, maligtas siya. Nakuha niyo po? Marami nagro-rosaryo kasi akala nila si Maria magdala ng kaligtasan. Pero ang sabi ay, I am the way, the life, and the truth. No one can come into the Father except by whom? Jesus Christ. Kaya mali yung turo na si Maria, lumapit ka kay Maria para maligtas ka. No. Ginamit lang siya to conceive Jesus sa womb niya kay Blessed Virgin Mary. Kaya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Kaya nga, blessed siya sa lahat ng babae dahil siya pinili para magdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Pero virgin siya na nabuntis sa pamagitan kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So you understand? Yun po yun. Kaya bakit tayo dinala dyan na topic? Kasi marami pa rin na si Maria pa rin ang kanyang Savior kasi ina ng Diyos. No. Sinabi ni Father God, only Jesus can bring him to the Father. So si Jesus lang yung yakapin nyo. Si Jesus lang yung mahalin nyo. Si Jesus lang yung sundan nyo. Christ-like character. Amen? Maliwanag ba, Tatay Abel? Naintindihan po ba natin? Ha? Ina si Maria ay ina ni Jesus through the Spirit of God. Hindi pa sila nagtalik ni Jose noon. Kaya nagkaroon na ng maraming kapatid si Jesus, nang si Jose at si Maria, nagkaisang dibdib na, nagtalik na. Kaya hindi siya nanatiling birhen. So, naintindihan ba natin? Maliwanag po ba? Kaya huwag tayo magpa-deceive sa maling turo, na sabi kasi ng nanay ko, sabi kasi ng tatay ko, saan na nanay tatay mo ngayon? 60 feet below the ground. Siya rin, hindi mo alam kung nasa langit siya o sa impyerno. Pero kung hindi nakilala si Jesus noong panahon na yon at wala sa salita ng Diyos, sigurado na yon sa dagat-dagatang apoy din. Kung manginginom tatay mo, lasinggero o babaero. Hello? Naintindihan niyo ba? Parang wala, hindi sumasang-ayon kayo eh. Amen po ba? Masakit, no? Ha? Oo, yun po yun. Ibig sabihin, ang marami kasi, akala nagsimba lang. Nag-antanda lang. Yun na yun, hindi. Marami kang iiwanang bagay ng katuruan ng salita ng Diyos, sumunod ka, maging banal sakdal ang iyong pamumuhay. So, sige, balikan natin ang Colossus chapter 3. Kasi Colossus yun din kayo nag-exhort. Pumasok sa Colossus, doon din ako dinala kagabi pa. Colossus chapter 3, verse 8 to 14. Amen? Hallelujah. Buhay pa ba kayo? O sige. Colossus chapter 1, verse 8. Ayun. Ano? Tama ba? 3, 8 to 14. Okay. Pero ngayon dapat na ninyong itakwil. Ano ang itakwil nyo? Sige, basa. Ang lahat ng ito, galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa. Ikaw ba yan? Hindi ko alam ang mga gawa mo, ha? Binabasa lang natin dito ang mga bastos na pananalita. Balikan natin ulit kasi parang hindi mo naintindihan Tagalog Pero ngayon dapat na ninyong itakwil. Ano daw ang itakwil mo? Ang lahat na ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Again, 9. Huwag kayong magsinungaling. Tama ba, Luis? Huwag kang magsinungaling sa isa't isa. Ha? Dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang salita ba ni Pastora to?
Ha? Salita ng Diyos. Tinuro sa mga taga-Kolosas. Ito po ang dala ng ebanghelyo ng mga apostol para maturuan ang mga tao na sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masamang gawain. So, ibig sabihin, you are clothed by the mantle of the glory of God. Yung kasuotan nating luma, hindi na natin suot-suot. Suot-suot na natin ang bagong katauhan mula sa Diyos. May naintindihan ba tayo? No, amen. Sige. 10. At sinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Kita nyo? Sabi dito, pagkatao, bago ka na ba? Kung hanggang ngayon matampuin ka pa rin. Ha? Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng so ngayon, sinong pinapamarisan natin? Si Jesus, church. Huwag nyo na burahin sa puso't isipan nyo ngayon, narinig nyo at nabasa nyo, dahil ito ang magdadala sa iyo, sa atin, lahat sa tagumpay. Amen po ba? Dapat may exam talaga kayo nito para ma-memorize nyo no? Kasi nakakalimutan na mayroon pala ng katala na dapat hubarin na natin ang luma. Di po ba? Bagong kasuotan na. So, 11, Kuya Luis. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli. Sino ba hindi tuli dyan? Ha? Alam yung tuli, circumcision, hindi lang po tuli ng pag-aari. Puso. You need to circumcise your heart. Naintindihan niyo po? Circumcision of the heart. Ng heart lagi yan tinutuli para hindi na magkasala. Sa bagong buhay na ito, wala nang pinagkaibang Hudyo sa hindi Hudyo at tuli sa hindi tuli at naturuan sa hindi naturuan at ang alipin sa malaya, ganda ng awit kanina dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating, wow. Yun ang mimithi natin na mapagharian tayo ni Jesus Christ. Nakatala, nakasulat, hindi lang po imbentong pangaral o hindi kwentong barbero. Ito po'y nababasa ng bawat isa. So, tuloy, Kuya Luis. 12. Kaya bilang mga banal. So, ano tawag sa inyo? Banal ka na ba? Ba't nagmumura ka pa? Ha? Wala kabanalan dyan. May kaamuhan ba ang banal? Of course, maamo ka. May katinuan ba? Of course, matino ka. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, ang ganda, no? Maganda ba hindi? So, parang sigurado ka ng banal ka na. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging, ito maganda, mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Ikaw na ba yan? Sister? Grabe, no? Ayan, no? May mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Kaya yakapin na lang si sister natin ng ganon. Alam ko, isang tao lang lahat kayo, doon kayo nakatingin Hindi mo tiningnan yung sarili nyo ngayon. Kung marunong ka na ba magmahal. Ha? Marunong ka na ba magpakumbaba? Magmalasakit? Maganda bang kalooban mo? Nakita mo siya na hindi maganda, pero hindi mo alam, ganun ka rin pala. Naiintindihan ba natin? So, kailangan maging mabait at tiisan mo na ugali niya. Babago rin niya, mabago rin yun. Kaya, sama mo siya sa panalangin mo. Tama po ba, sister? Nananalamin sa iyo yung partner. Kaya, Amen? Kaya, glory to God. 13. Sige po. Magpasensyahan kayo. Hindi ba sinabi ko ito kahapon? Magpasensyahan kayo sa isa't isa. Sister Amy. At mapagpatawaran kayo.
Kung may pinanakit kayo, kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Ano? Bullseye ba? Amen? Hindi to kwento. Nakatala, nakasulat. Ito pong dapat makita na sa atin. Magpasensyahan tayo sa isa't isa. Pag wala pasensya, wala, lugi pasensya ang tinapay. Pero masarap yun. Nakundyan nyo, mapasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Amen. So 14, Kuya Luis. At higit sa lahat, magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Nandiyan ba si Sister Nancy? Nandiyan pa ba? Ha? Nandiyan pa ba? Okay. Huwag lang piliin ng minamahal. Lahat mamahalin. Amen? Kaya lahat yakapin. Hindi isa lang yakapin mo. Kaya nagagalit. Higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay ng pagkakaisa. So, naintindihan natin ngayon, binabasa natin. Ito po sulat para sa mga taga-Kolosas. Pastora, taga-Kolosas naman yun. Taga-Arenda kami. Kasama ka na dyan. Ha? Kasama ka na dyan. Dahil ang apostles' teaching, till now in this generation, we are under apostles' teaching. Naintindihan ba natin? Kaya, alamin nyo ng mabuti, basahin nyo ulit, kag mag-exam ka sa sarili mo kung ikaw ay pasado na. Amen po ba? Wow. Maganda po ba turo? Sigurado kayo, perfect kayo dyan, ha? Dahil pag nag-exam ako, makita ko kayo, sabi ko sa inyo eh. Ha? Praise the Lord. Di po ba? Si nanay ba ito? Tuwang-tuwa eh. Mukha nakapasa na siya. Kaya, Amen. Kaya, yun po mga kapatid. In Colossians chapter 1, verse 28. Sige, balikan natin ito. 28. Verse 28. Chapter 1, verse 28. Balik tayo. Kaya nga, pinangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Yun. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungan ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganon, mahaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. So this is the accountability of preachers and teachers of the law. Ito po yung accountable kami at responsible kami kung ang church hindi pa lumalakad sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Nakakalungkot, nakakatakot. Kung turo kami ng turo dito, pero wala may nabago. Ibig sabihin, mismo ang nagtuturo, walang pagbabago at hindi dumaloy ang karakter niya, buhay niya, walang impartation dahil hindi siya ganun. Naintindihan ba natin? But I believe na marami na nagawa sa inyo. Dati, simangot ka lagi pagpasok dito. Ngayon, ngiti-ngiti ka na kahit may problema ka. Naintindihan niyo po? Dahil unti-unti tayo hinahasa, tinatasahan, pinoproseso ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, hindi kami ang nagpapalago. Kami taga-dilig lang. Pero ang Diyos ang nagpapalago sa bawat isa. Amen po ba? Kaya ang tiwala ko sa Diyos na makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran ko makagawa sa buhay ng bawat isa. Hindi ako. Dahil ginagawa rin ako ng Diyos araw-araw. Amen? So, yun po mga kapatid. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Dahil, dinala kayo ng Diyos sa amin, dinala din kami ng Diyos sa buhay nyo. So, hindi nagkamali ang Diyos upang ang ating mga pag-ugali or attitude ay magawa ng Diyos. Sige po, balik tayo sa Colossus 3, 8 and 9. Basahin natin 8, 9. Ano ba yun ang sabi doon? 3, 8 and 9. Gusto ko balikan yan. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil. Ayan. Ang lahat ng ito, galit puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na panalita. 9 again. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masamang gawain. Ayan o. Ayan ang itakwil nyo na. Hindi ka makapasok sa langit.
Di ba? Pag magalitin ka, ha? Mahilig ka pa rin magchismis ng paninirang puri sa kapwa. Uy, alam mo yung kapitbahay ko? Wala na tayong ganyan. Hindi na. Alam mo ba si ano? May chismis ako sa'yo, halika. Nagtawag ka pa. Ha? Dapat, ikaw mismo lalapit. Alam mo ba si Jesus? Oh. Si Jesus dalhin mo. Topic nyo. Hindi yung buhay na may buhay na wala namang naalam kung anong pinag-usapan nyo. Amen po ba? Dapat doon na tayo matuto. Dahil ang galit puot, destructive yun sa buhay ng manampalataya. So, hindi ka talaga lalago kung ang ating mga puso ay palagi may galit sa manang loob. Hindi talaga usbong pag-ibig. Naintindihan natin? Pero marunong ka magpatawad, marunong ka umunawa, marunong ka umintindi, wala ka na doon sa mga bagay na hindi sa Diyos. Remember blasphemy? Ano pa ibig sabihin ng blasphemy? Nakapighati ang Espiritu ng Diyos. Kung hindi natin siya na sinusunod at hindi natin siya ino-honor sa ating mga buhay. Blasphemy yan sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya alalahanin nyo lagi na pag gumawa ka ng mali at kasalanan, parang pinaliwala mo ng Espiritu ng Diyos na naghayag ng katotohanan patungkol sa Diyos. That is blasphemy. Hindi mo siya binigyan ng pansin. Kaya pag ikaw parang naengganyo ka magkasala, alalahan mo lagi na paano ka niligtas ng Diyos. Para hindi ka na mahulog sa kasalanan. Kaya nga mahalaga may salita ng Diyos. Para hindi tayo mabulid sa kasalanan at babalik sa lumang kaugalian. Tama po ba? Sino lagi galit na galit sa anak? Ha? Nanay, mga nanay. Ha? Pag nagalit sa anak, ano ang lumalabas sa labi mo? Ha? Ngiti-ngiti kayo dyan eh. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin eh. Sa mano pa ng puto 80, puto bumbong, may pamalo pa, may panghampas pa, may kurot pa. Tapos. Ha? Ibig sabihin, hindi ka pa rin nagawa ng Diyos. Kasi hindi ka sumuko sa harapan. I thank the Lord for the life of Sister Flor. Welcome po kayo. I miss you so much. Ha? Ayan si Sister Flor. Kahapon lang ako nakita. Tingnan mo. Hallelujah. Glory to God. So, yun po si Sister Flor. Isa rin yan sa mga haligi dito ng panahon pa ng bata pa si Kuya. Sister Flor is there. Amen? So, tuloy lang tayo mga kapatid. So, yun po mga kapatid. Kaya hindi pwede ang ating mga labi, yung sinasabi ng mga bastos. Naintindihan nyo? Wala na tayong green jokes, wala na kabastusan na pinag-usapan. Dahil ito po makakasira ng ating buhay as a Christian. Hindi na tayo mag-usap patungkol sa walang kaitutulong na kakabuti sa ating mga buhay. Tapos na tayo sa ganong? Naintindihan ba natin? Di ba ang mga nanay ngayon na hindi nakakilala sa Diyos? Lahat na green, lahat ng kabastusan, alam mo. Bakit ko nasasabi yun? During my time in San Diego, yung mga kasama kong 70s, 60s, 50s, 60s, 70s, 80s na nag-aerobics, ha? Ayun, ano tawag doon? Nagsusumba. Pinag-usapan pa yung sex sa edad nila. Bastos sila, hindi? Di ba? Ganong edad. Sabi ko. Tapos nagsalita na si pastora. Ay, may pastora pala dito. Talikod sila lahat. Nakuha niyo po. Bali sa kanila normal na lang ang ganong klaseng buhay. Kabastusan. Sabihin mo doon sa mga kasama mong gano'n. Naku, kahit matanda na yan, nakailang mga kabastusan. Because hindi sila aware na hindi po yan maganda pag-usapan. So ngayon, as children of the Most High God, wala na tayo sa ganong sistemang buhay. Nabasa natin kanina, di po ba? Hindi ka dapat maging bastos. Wala na yung pabiro-biro na green joke lang naman eh. Green joke lang naman. Wala na tayo sa ganon. Hindi na tayo makamundo. Wala na tayo sa galaw ng mundo. Church, you there?
Nakuha niyo po ba, mga kapatid? We call that filthy communication. Nakakadumi ng ating testimony sa mga tao sa kapaligiran. Tama po ba? So, ano bang kabanalan? Wala ka na dun sa kabastusan. Wala ka na dun sa mga maruming kaisipan. Kaya ngayon, iiwasan natin mag-pornographic or magbukas ng mga malalaswa dahil nakapulute ng ating mga kaisipan. Bakit po may nangre-rape? Bakit po may nagnanasa? Dahil ko nang nakikita lagi hubot-hubad yan. Nakikita lagi kung ano-anong mga bagay na gawa ng mundo. Gano'n na lang ang puso at isipan yan. So, kailangan mo umiwas para hindi ka mahulog sa kasalanan. Amen po ba? So, may napansin niya ako, may nakita ako. Wala ngayon dito eh. But then, sabi niya, pag nakita mo ang amo-amo ng mukha, ganda-ganda ako, sabi ko, ang amo naman, ang bait-bait nito. Nandun na sa kanya yung holy. Aba, nakita akong Facebook, may TikTok. Naglalawit pang dila pag sumasayaw. Nakuha niyo po ba? Ha? Nakuha niyo po ba? Nagsisimba dito. Pag kayo nakausap po talaga diretso, sabi ko sa inyo eh. Kaya huwag niyo i-add si pastora na friend kasi baka naglalawit-lawit pa dila dyan kasi nag-aakit kayo. Hilahin ko yan palabas eh. Naintindihan niyo po? As a Christian, wala na dapat tayo sa galaw ng mundo. Iyon po gawa ng sanlibutan, gawa ng pita ng laman. Kaya tinuturo natin ito dito para hindi tayo maging deceived. Even the elect will be deceived. Dahil kung ayun ang pinapakinggan mo, ang galaw ng mundo, impartation of life din po yan. Naintindihan po natin, mga kapatid? So, masisira ang ating public testimony kung ang galaw natin makamundo din. Sabi dito, kung ang nambubuhay pa rin tayo sa kasinungalingan, hallelujah, ibig sabihin, hindi tayo katulad ni Kristo, kasi si Kristo never siya nagsinungaling. Pero kung gusto maging tulad ni Kristo, Christ-like character, hallelujah, bigyan mo nga ng candy yung bata. Diyan, maghanap ka dyan. Para mawala yung kanya. Yung dilaw na lang, Papa. Makes unlike our Lord, sabi. So, ano ba ang mga pag-uugali nasa kadiliman? Yun po yung kaninang sinasabi ko. Yung may mga bagay tayo na galaw, pananalita, yun galaw po ng sanlibutan yan, ng darkness. Pero, kung tayo nabubuhay na nagawa tayo ng Diyos, sabi nga sa verse 10:13 kanina, tayo po ay new creation, bagong nilalang tayo, nabubuhay tayo, na lumaki tayo sa kalentulad ni Jesus Christ. So, balikan natin yung 10:13, ng 3:10:13. Yeah, 3:10:13. Ano ba yun? At sinusuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo sa at para makilala natin siya ng lubos. Balik mo sa 9, sige. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masamang gawain. Yun po yung light. Yun po kayo nabubuhay sa liwanag. Ibig sabihin, wala na kayo sa lumang buhay, wala na kasinungalingan, wala na pandaraya, wala na kabasusan. Yun po ang nais ng Diyos, Christ-like character, makita sa kanyang mga anak. So, maliwanag ba yung turo, mga kapatid? Yun ang tinatawag the new man. You are a new creation. Dahil nadadamitan ka na ng bagong kasuotan na araw-araw pinapamuhay mo ng katuroan ng Diyos. Di po ba? Hinubad mo na yung luma eh. So dapat, pag ikaw na new creation ka na, wala na yung sa iyo yung turo ng kasinungalingan ng mundo. Kaya kinatawag ka ng bagong nilalang. Amen? Sino ba hindi pa rin napigilan, nagsisinungaling pa rin dito? Ha? Sinabi ng nanay mo, saan ka galing? Sabi mo, diyan lang sa kapitbahay. Malayo na pala narating mo, nagaling ka pala ng mall. Hello?
Sinungaling ka, hindi? Ha? Hello? Ba't kayo tumatawa? Ha? Nakaka-relate. Sino kumuha ng ano ko dito, ng 10 piso sa wallet? Nandito lang kanina. Hindi ako, hindi ko nakita yan. Sinungaling ka, hindi? Pero ikaw pala kumuha. Ha? Pwede naman magsabi, nanay, mami, daddy, kinuha ko 10 dyan kanina. So you're telling the truth. Pero nang sinabi, nahanap ng tatay mo yung 10 niya, nawala. At deny ka pa ng deny kasi nangalingan hindi. Ikaw lang naman kumuha eh. Ha? Hindi 10, 100. Ha? Kasi yun po, hindi na po dapat tayo niyan. Pagpaalam o pag nagtanong, upo ako kumuha. Tama po ba? Ba't kayong dalawa mag-ama dyan na gano'n? Kasi hindi naman do 10, 20 daw kinuha eh. Nakuha niyo po ba? Yun lang po mga kapatid. Kaya natuturuan tayo ngayon ng Lord sa pagiging matuwid at saka pagiging mabuting Kristiyano. In the new man, lalago tayo tulad ng karakter ni Jesus. Amen? So, ano ibig sabihin ng, ano ba yung holiness? Pagiging integridad ni Jesus, ang kabanalan. Amen? So, ang integrity ni Jesus as a holy God, pwede ba natin malakaran din yun? Maging banal? Bakit hindi mo kaya maging banal? Bakit? Anong dahilan? Tao lang? Yan, diyan ka lang talaga. Kasi wala kang maging banal eh. Ang kabanalan ba, mahabang damit? Hindi nagli-lipsticks, hindi nag-makeup, hindi walang, nakuha niyo po, kasi usually ang kabanalan na sinasabi ng maraming reliyon, for example, kay Kibuloy dati, kailangan nakaputi lahat, kasi banal daw sila. Nakuha niyo po ba? Kailangan nakaputi lahat, malayo ang LA, pero lahat na taga California, San Diego, pupunta man ng LA, nakaputi lahat pag Sunday. Kasi banal nga eh. Mahabang damit. Nakuha niyo po, yun bang kabanalan, church? So, ang kabanalan kanina, hindi na bastos. Hello? Puso mo, isip mo, nakatuon kay Kristo, wala ka na sa galaw ng mundo. Yun po ang kabanalan. Hindi ka na, nagmimithi ng mga bagay ng kabastusan because that is holiness. Iningatan mo yung napakinggan, iningatan mo yung pinapanood, iningatan mo yung pananalita. So, yun po ang holiness. Christ-like character. So, naintindihan ba natin, church? Mga taga-arenda, hindi mga taga-Kolosas, Mga taga-arenda, na bago na ba tayo? Gumanda ka na ba? Isa lang sa mag-amen eh. Ibig sabihin, hindi ka pa ba maganda? Hindi natin tiyatalakayan ito kung hindi ka tayong magtagumpay. Ang habag at kabutihan, ito po ang makikita sa ating mga buhay by the grace of God. So, mercy and kindness, nakikita din sa ating buhay yan. Mahabagin ka, mabait ka, mabuti ka. Yun po yung karakter ni Jesus Christ. So, hindi ka na palaaway, right? Hindi ka na matampuin. Hindi ka na mapanilip. Panilip, hindi lamang na, ba't ako na lang lagi nagliligpit? Ako na lang lagi naglilinis? Ako na lang lahat? Hindi ka na dapat ganun. Dahil you offer your life as a living sacrifice to God. Wala man nakakitang tao sa iyo sa lahat na effort mo, sa lahat na mga gawa mo, pero nakikita ka ng Diyos. Yun ang malaga. God is a God of reward. Thank you kay Brother Romy. Kagabi hanggang kanina umaga, patuloy pa rin ako, natutuwa ako dahil sila po yung ginagamit ng Lord, although sila po yung hindi pa natin nakapasama, hindi pa natin sila nakilala personal, but because of hearing the word, napanood nila yung ating preaching, sila po na nagpe-praise the Lord na ngayon. Sila po yung thank you Jesus na rin ngayon. Naintindihan po natin? Because of the word na kanilang natanggap, na-receive. Sabi niya, salamat po, Pastora.
sa salita ng Panginoon through your life. From New Jersey po ito. Salamat sa mga nakatulong dito yan. At siya rin nag-provide ng makakain natin. Naintindihan niyo po ba? Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang buhay. At more coming pa po ng mga nagpi-pledge. Pero antayin natin sa perfect time ng Diyos. Kaya yun nga mga kapatid. Akala nito dito lang. Malaking papel ni Luis. Kung di yan na-upload, hindi ako nag-upload kasi wala naman ako alam sa mga ganyan eh. Kaya pag late, hindi na-upload sang linggo, si Luis Sisinyo ha. Intindihan nyo? Pag na-upload, nakurap yun. So, sabi ko, sabotahin mo na naman, oh. Kaya gano'n kasi ayaw ma-upload. Pero yun po, praise God. Dahil ganito lang tayo, this is the place where maliit lang, pero marami na abot na mga buhay. Secret disciple. So, nagpapasalamat sila, nagmi-message sila, thank you. Why? God give them word. Na nagkaroon sila ng pag-asa. Nagkaroon sila ng kagalakan. May tao rin pala nagpapansin sa kanila. Naintindihan niyo po ba? Kaya hindi pwede baliwalain natin yung mga pagtitipong ito. Kala niyo maliit lang tayong grupo, pero laki ng impact sa buong mundo. Naintindihan po ba natin? Kaya praise the Lord. Ang gusto ko pa nga sana, pating worship, ma-record yan eh. Para yung iba na hindi pa nakapag-worship sa Lord, sila rin magkaroon ng worship every Sunday, dahil naghahanap din yan sila makapagsamba, dahil naghahanap sila ng totoong church. Do you hear me? Kaya gawin nyo yan. Matagal na kayo planong-plano, hanggang ngayon plano pa rin, napako na. Sige po. Lapit na daw ha. So, ang humility, lagi tinuturo sa church na ito, which is the Christ-like character, yun po ang i-practice natin. Yung marunong tayo magpakumbaba, umunawa. Pag unawa means humility, unamain natin siya kahit gaano pa siya kaganda. Humility pa rin, abutin pa rin natin sila, pagpahinuhod. Overcome, sabi, meekness which overcome pride and arrogance. Marami pa rin sa atin na prideful. Wala na tayo sa pag-ugali na prideful. Marunong tayo yung humbleness. Tayo itataas ka ng Diyos. So God will humble the proud and exalt the humble. So pag natuto na tayong ganyan, si Lord na magdala sa iyo, magpatutuo sa iyo, magpakilala sa iyo, so ang Diyos ang kakampi natin. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Yung pasensya sa kapwa. Wala kang pasensya? Pasensyahan mo na. Dahil yun po, ang ibig sabihin, may konsiderasyon ka sa iba kung marunong ka mag-unawa sa pasensya. Naintindihan niyo po ba? Wala talagang pasensya sa kanya eh. Lagi na lang ganyan ugali niya. Lagi na lang siya ganyan. Paano kayo hindi ka rin pasensyahin ng Lord? Ano sa palagay mo? Kung hindi ka rin bigyan ng patience ng Lord at ikaw po lagi hampasin niya. Ano? Kasi hindi ka ayaw magpasensya sa iba, gawin ng Diyos sa iyo yan. So of course, masakit, di po ba? So, forgiveness, para tayo po ay hindi makakalakad sa pita ng laman. To forgive other people who hurt you. Lahat po tayo wounded. Wounded heart, wounded soul. Ano ibig sabihin? Mga nakalipas na karaan na nasugat sa ating mga kaluluwa, sa ating puso. Yung ginawa sa ating nating mga magulang, yung pag-abuse sa atin, yung pananalita na hindi na hanggang ngayon, hindi nabubura pa rin sa ating puso at kaisipan. Wounded heart. So, you need to renounce, reject, every time you pray, Lord, tanggalin mo galit puot ko. Naintindihan niyo po, kung sino man yan, kanino man yan, Lord, burahin mo na sa aking buhay mula nakalipas ng karaan. Ayaw ko na balikan, Lord, yun po sinabi, renounce. I-renounce mo ang mga alaala mo nang maliit ka kung paano ka naabuso. Naintindihan niyo po? Para makakaroon ng move forward, maka-breakthrough ang buhay mo, para mapagpala ka, maging Christ-like character ka na. Naintindihan po pa natin, church? Yun po ang Colossus chapter 3, 8 to 14. So, lahat na kwalidad, na qualities na sa isang Christian, ito pong ating mithiin. Hingin natin sa Diyos para madala rin natin ang iba sa kanyang paanan. Amen? Kaya para madala din natin ang marami sa harapan ng Diyos through our life. So, kaya lahat ng bagay natin naranasan, mga kapatid, yung pag-ibig natin sa kapwa,
at pagmamature natin bilang isang Kristiyano, at ito'y uusbong ng pag-ibig mula sa Diyos. Kaya mayroon 1 Corinthians chapter 13, love is the bond that holds everything together. That one, 1 Corinthians 13, huwag mo na ilipat. Yun po yung pag-ibig mula sa Diyos. Kaya, ang pag-ibig po ay napapahayag na tayo po. Love reveals a close walk with our loving Lord. Love holds families together in tough times. Love holds churches together and makes outreach possible dahil sa pag-ibig. Love produces unity among believers. Kaya kung wala tayong pag-ibig sa isa't isa, walang unity ang body of Christ. Sabi dito, every word and action must be clothed in love. So ano man ang iyong ginagawa, kilos galaw, dapat po may pag-ibig. Naintindihan niyo po ba, church? Mga adult, naintindihan niyo po ba? If we love things above, we'll love people here below. So, ibig sabihin, kung marunong tayong umibig, lahat ng mga tao na yung kaya mong mahalin. Amen? Kaya mo na ba magmahal? Ha? Parang hirap magmahal, no? Pero sabi ni Jesus, you need to love one another. Love your enemy. Hirap? Love your? Love your enemy. Ay, yung minahal mo lang, gusto mo lang minahal. Pero sabi ng Bible, mahalin yung lahat, unawain, be considerate to others' needs. Amen! Ba't kasi pasaway siya, hindi kasi, mahalin mo pa rin. Unawain. Naintindihan niyo para siya rin lumago din sa pagiging Kristiyano. Kasi kung i-judge mo, i-condemn mo yan, parang wala na siyang pag-asa. Wala nang chance siya mabago. Kasi yung nakita mo lang yung kahinaan niya. Pero tayo, na nagawa din ng Diyos, ganun din gawin natin sa iba. Pahinuhod. Ano bang pahinuhod sa English? Papakumbaba ba, sir? Tagalog ang pahinuhod? Ano? So, marunong kang umunawa sa kapwa. So, are you there, church? May naintindihan ba tayo ngayon? So, purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Dahil Kolosas, pero Arenda, Kolosas, may narating na rin ang mga taga-Arenda. Amen? Dahil po ang Apostles' teaching, hindi na rin ito, hindi tayo po nilihim ng Diyos na hindi natin ma-reveal sa atin ang katuruan. Sa iyo na lang kasi is a matter of choice. Kung malaya kasi tayo, free will ang binigay ng Diyos. Susunod ka sa Diyos o susunod ka sa sarili mo. Kaya kung susunod ka sa Diyos, may paglago. Maturity and perfection. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ha? Ha? Oh. Dapat ganun lagi. Ganun lagi, marunong ka magmahal. Ha? Yung kasuutan natin na nagliliwanag, kasuutan natin na gagawa tayo ng Diyos, kasuutan natin na naglagablab para sa Diyos. Naintindihan po natin? Bakit si Jamil lang sinabi mo I love you? Katabi, hindi sa likod. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Diyos. Sige po. Amen.